Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kasama natin online, sa mga mga first-timers, second-timers po natin dito sa Jesus the Great I Am. Tayo po ay samahan ng mga anak ng Diyos. Ayan po, hindi po natin itinataas ang kahit anong religion na magliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Hallelujah. Na-bless po ko kanina sa prayer ni Ate Lisa eh. Talagang sabi niya, napakalaga po na tayo ay mag-hear and obey. At habang sinasabi niya po yun, naalala ko po yung preaching ni Pastora nung kamakailan lang, yung The Shepherd. Sino po ba dito nakapanood nung The Shepherd na pinreach ni Pastora? Ayun, konti lang po ba? Taas po mga kamay. Ayun, God bless you po everyone. May video po siyang pinakita. Yun, thank you po. Yung video na yon, po, merong parang pumipitong mga tao, tumatawag, hindi lumalapit yung mga tupa. Pero nung tumawag yung shepherd, naglapitan, kilala siya. And na-bless po ako dun sa hearing and obeying. Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Pero okay lang po ba? Tayo po muna tayong lahat. Ayan po, kahit ang mga kasama natin sa online, ni-encourage ko po na tayo po ay tumayo at makapag-focus po. Kung may ginagawa po kayo, drop po muna natin ang ating ginagawa at lumapit po tayo sa presence ng ating Lord. Hallelujah. Sige po, pumikit po tayo. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagsama mo, sa banal mong spirito na mangungusap sa araw na ito. Hayaan mo na matanggap namin ang salita mo para sa amin, Lord. Sundin namin ito. May we hear and obey, Lord. We want to show you how much we believe. We want to show you how much we love you. And we want to show the world how much they need you. We all need you, Lord. Thank you po sa pag-ibig mo, sa kabutihan mo, sa maganda mong plano para sa buhay namin, para sa mundo namin. Maghari ka dito sa mundo, gaya dyan sa langit. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayun po. Sige po, konting look back lang po tayo kasi po nakakailang mga Sundays na po tayo na pag-uusapan ang mission. Sabihin nga po natin, mission. Ayan, ang mission po, yan po ang topic namin nung nagpunta kami sa Alfonso. Nag-camp po kami, pinag-usapan namin ang mission. Ako po, ang laki ng desire ko na marami sa mga kabataan natin, matuto mag-English, matuto talaga na magbasa. Bakit? Pag pinadala sila, hindi sila ligaw. At dahil dyan, naalala ko din yung pinreach ni Ate Ann nung isang beses, yung merong Japanese na movie na pinakita dito, kung naalala niyo po yun. Naalala ko kasi, doon sa movie yun, yung mga Kristiyanong pinadala, hindi marunong mag-Japanese. Anong nangyari, nung pinipreach nila ang Son of God, akala ng mga Japanese nung time ay the Sun God, yung araw ang pinipreach nila. So ngayon, na-discourage tuloy siya kasi parang, tagal ko nandito, hindi ko pala napipreach ng tama yung Word of God kasi hindi ako handa. Sabihin nga po natin, handa! Napakahalaga na handa po tayo. Kasi po, kapag tayo ay nag-mission, ayun po, pag tayo po ay nag-mission, kailangan alam natin kung ano yung pinapagawa. Ano yung sinasabi ng Lord natin. Sige po, basahin po natin ang Matthew chapter 28. Si Jesus po, nung siya po ay namatay at muling nabuhay, ay meron siyang iniwan na utos sa mga disipulo, na sinunod ng mga disciples. Sige po, sabi, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands. Sabi niya po natin, all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Apakaganda po. Sasamahan tayo ng ating Lord. At yung mga disciples na yan, ginawa nila yung trabaho nila. Bakit? Kasi umabot hanggang Pilipinas ang balita tungkol kay Jesus. Umabot hanggang US, 'di ba? Umabot hanggang iba't ibang bansa at even hanggang ngayon, umaabot pa rin sa ibang bansa ang salita ng Lord. Nakakatawa nga po si Pastor Stephen na napapanood ko po siya nung isang beses sa internet. Sabi niya, nalaman ko to, parang this week lang
Nagulat siya, meron na pala siyang Gia Italy, Gia Germany, Gia Denmark, na may tumawag lang sa kanya, Pastor, napapanood namin yung video nyo eh. Tapos na-inspire po kami na magkaroon ng sariling community dito. Na sama-sama po kaming mag-aaral ng Word of God. Sama-sama po kaming magpe-pray. And dahil ginagawa lang ni Pastor Stephen yung trabaho niya, kumalat ang salita ng Lord kahit sa mga lugar na napakalalayo. Nung time, sila Peter, yung mga disciples, wala pang internet. 'Di ba? Pero kumalat hanggang Pilipinas, kumalat hanggang sa iba't ibang mga bansa, sa mga nations, ang salita ng Lord and all of His commands. Ang tawag po dyan is the Great Commission. Wala pa po, hindi pa tayo sa title. The Great Commission po ang tawag dyan kasi merong pinagawa si Jesus. Napakahalaga. Napakahalaga. Ituro ninyo ang lahat ng inutos ko, lahat ng aking mga commands. At sa Great Commission, tinignan ko yung salita. Sabi ko, meron akong parang nakita eh. Sabi ko, yung Christ Commission Fellowship, nakita ko po yan sa Facebook, yung Christ Commission Fellowship. Sabi nila, ang Great Commission ay co-mission. Meron po tayong parang chart dyan. Sige po, next slide po natin. Yan. Sorry. Yon. Commit and commission. Kung maalala niyo po si Ate Ann, meron siyang pinreach nung kamakailan lang, mittere, ang ibig sabihin po, to send or to deliver, parang Shopee, di ba? Mission ng mga taga-motor na ma-deliver, kundi wala silang sweldo. O kaya babayaran nila yon, di ba? So meron silang ipapadala. At sabi, meron daw silang kasama. Sabi ni Jesus, I will be with you till the end of age. And at the same time, together, isa rin po yan. Commission. Kapag ka po halimbawa ako nakabenta ng bahay, ayan po, nagbebenta nga po pala ako ng bahay sa mga nakakanood sa online. Pag ako nakabenta ng bahay, meron po akong komisyon na tinatawag. Bakit? Kasi nagawa ko ang trabaho ko. May iba po nagbebenta ng insurance, iba po nagbebenta ng kotse. Lahat po ng mga salesman, hindi po sa kanila yung kotse. Diba? Pero binibenta nila, yung mula dun sa may-ari ng kotse, bibenta nila dun sa ibang tao. At meron silang premyo, meron silang commission. At yan po, yung commission na yan, nakuha yan sa word na com, sa Latin po yan, with, together, and mittere, commission. Parang company, di ba? Meron kang kasama. Pero sabi ko, uy, teka lang, meron pa akong isang nakita. Sabi ko, ay yung word na commit, sabi ko, hindi ba makikita rin ako, mittere? So, sinearch ko. Ano po ba ang pinanggalingan ng word na commit? And lo and behold, pareho. Yan din yung nakalagay. Walang iba. Committere. Ibang ibig sabihin kapag commit di ba? Yung kapag sinabing commit, halimbawa, sino po ba dito ang wala pala dito, hinahanap ko yung bagong kasal. Pag sinabing commitment, ayan po, ano po ang nai-imagine natin? Walang talikuran, di ba? Tuloy-tuloy hanggang dulo. Pag sinabing committed kasi ako dito, hindi ako papipigil. Obligated ako, binded ako, hanggang matapos ko ang mission na to, gagawin ko, may commitment. At ang title po natin sa araw na to is The Great Commitment. Yan, napakahalaga po na tayong mga disipulo ay merong commitment sa ating mission. Yan, bibigyan ko po kayo ng isang kwento. The Great Commitment. Isang kwento po. Wala po to sa Bible pag hinanap ninyo. Ayan po. Ako lang po gumawa nito. Pero po, gumawa ako ng sariling parable. Try ko lang. Gawa kaya ako ng sariling parable para medyo noong time ni Jesus, ganun, nagugulat yung mga tao. Saan nanggagaling to, di ba? Gumagawa ang Lord ng parable. Gumawa ng parable. At ang parable nito ay the parable of the bastard. Naku po, parang ang pangit naman ng word na ginamit ni Kuya Joseph. Meron po akong pastor na napanood sabi, okay lang ba na gumamit tayo sometimes ng mga words that are provoking? Minsan nakaka-provoke yung word na bastard. Ano po ba ang ibig sabihin ng bastard? Anyone? Anak sa labas. Ayan po, narinig ko yun sa isang pastor. Ayan po ang example niyan. Sabi, dito po tayo sa NLT sa bandang kanan. If God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate.
and you are not really His children. Doon po tayo sa King James Version, pinakaunang English Bible po. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Kakalungkot naman, sabi. Dinidisiplina daw ng Lord ang kanyang mga anak. At kung hindi ka nadidisiplina, baka hindi ka anak. At sa parable of the bastards po, ay merong isang orphan. Sabi nga po natin, orphan. Merong isang orphan na inampon ng mag-asawa. At yung mag-asawang to, binigay nila lahat ng pangangailangan ng batang to. Yung batang to ay kailangan ng pagkain, papakainin nila. Kailangan ng pagmamahal, mamahalin nila. Gusto ng damit, bibigyan nila ng magagandang damit. Pero etong batang to na ampon ay medyo siya eh. Mabait lang siya kapag nakatingin yung magulang niya. Hello po, mamano po siya, ganyan. Pero kapag hindi nakatingin, hindi niya sinusunod yung tinuro ng mga magulang niya. Kapag nasa labas siya, wala siyang ingat sa pananalita. Mura dito, mura dyan. Kapag nasa labas siya, anong ginagawa niya? Nambubuli siya ng ibang mga kabataan. Tapos kapag walang magulang niya, kumukupit siya sa kanyang mga magulang. Sino po ba dito ang magulang? Huwag na po magtaas ng kamay. Amaring nakupitan na po at hindi masarap sa pakiramdam bilang isang magulang ang makupitan. Di ba? Ng pera. Nananakawan. The same time po, ayan po, ang parable of the bastards. Later, pag-usapan po natin, ano ibig sabihin nun? Sabi sa Romans chapter 8, verse 14 to 17. For you are all led by the Spirit of God. You who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Uy, inadopt pala tayo ng Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, inadopt pala tayo ng Lord. Ayan. Saan na ba tayo? Yun, you, as His own children. Now, we call Him Abba Father. Natatawag na nating Ama ang ating tatay. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Hallelujah. We love you, Lord. Thank you po. And since we are His children, we are His heirs. Tagapagmana tayo ng kayamanan ng ating Panginoon. Laging sinasabi sa akin ng nanay ko, anak ka ng Diyos. Anak ka namin, pero higit sa lahat, anak ka ng Diyos. Tagapagmana ka. Huwag kang maniniwala kapag sinasabi ng ibang taong wala kang kwenta. Yung iba kasi pag nasabihan sila, ay, iyak na sila. Yung ibang tao pag nasabihin, yung confidence nila nawawala. Pero sinasabi, talikuran ka man ng buong mundo, aalalahanin mo, anak ka ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi din sa iyo ng Lord yan. Ano man ang sabihin ng mundo, anak ka ng Diyos, mahal na mahal ka niya. Ayan, nakakatawag tayong Abba Father sa ating Diyos Ama. Ayan. And since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. Merong suffering. Ano ba yung suffering na yan? Ibig sabihin ba niyan may mga away sa atin? Maaari, sinabi yan ng ating Panginoon. At sometimes, sa ating suffering, hindi kailangan may mang-away sa atin. Ako naalala ko nag-aaral ako, sakit-sakit ng ulo ko, pinag-aaral ako ng science ng magulang ko, tapos pinagsasaulo ko ng mga speech, sasuffer talaga ako. Grabe, parang ganun pala mag-aral, no? Ang hirap. At sa suffering na ito, sa mga disciples, ayan po, tingnan lang natin ng konti. Ayan, sa mga disciples po, nag-suffer sila eh. Yung mga disciples, di ba, inaway sila, ganyan. Pero at the same time, inaalala nila yung turo ng ating Panginoon. Napakahalaga na alam natin kung ano yung turo ng ating Panginoon. Ayan po, sabi, will a man rob God? Ayan po, kinukupitan ba natin ang ating Panginoon? Yet you have robbed me, sabi. But you say, in what way have we robbed you? Sabi, in tithes and offerings. Sige po, tanggalin muna natin yung tithes. Doon sa offerings muna tayo. Maaari hindi pera eh. Sometimes binigyan tayo ng skill ng Lord. Magaling pala tayo mag-manage. Pero hindi natin ginagawa sa church, sa labas. Pinagyayaman natin ang iba nating boss habang ang tunay na ama natin
Wala, hindi natin dinibigay. Yung skills, yung talent na binigay niya. Magaling pala tayo mag-English, halimbawa. Pero hindi natin ginagamit yon to share the gospel to other people. Bakit? Kasi kapag nasa labas po tayo, nagmumura tayo, nanta-trash talk tayo, babackstab tayo ng ibang tao, di ba? Pero hindi pala tayo nagagamit sa pag-share ng Word of God. At masakit po yun sa puso ng ating Ama. Sa ganung paraan, we are robbing God. And then pupunta tayo sa church, expecting, i-encourage tayo. Di ba? Ang ganda. But when the time comes na Lord naman ang nag-i-expect, na tayo po ang sumunod, ay hindi natin nagagawa. Bakit? Because the generation sa panahon ngayon, nakakalimot na. Pwede po ba i-test natin? Okay lang po ba i-test natin? Sabihin natin sa gilid, hindi ka naman siguro anak sa labas. Yan. Anak ka ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo. Yan, anak ka sa Diyos. Test po natin ha. Yan po, may 10 commandments po. Sino po dito nakakasaulo ng 10 commandments? Nagpapagame po ako niyan eh. Sa youth gathering. Yan, pinopromote ko na po yung youth gathering this coming Saturday po. Ayan, ready nyo na yung 10 commandments nyo. Maraming mga tao ay hindi na nila naaalala ang utos. Alam nyo po ba, sa Torah pa lang, Old Testament pa lang po, there are 613 commandments. Paano sasauluhin ng Hudyo yun? Pero meron silang tawag doon. Ang tawag doon ay mitzvot. Hindi ko alam kung nasabi ko ng tama. Pero ang tawag doon ay mitzvot kasi kakaiba yung, yung spelling, M-I-Z. M-I-T-Z. B-O-T. Pero yung po, 613 sinasaulo nila. Bukod pa yun dun sa Proverbs na sinasaulo din ng mga kabataan. Dami na sinasaulo, mga Pariseo. Saulong-saulo nila ang salita ng Diyos pero hindi nila ipinapamuhay. Ano po ba ang inutos ng ating Panginoon? Sige nga po, magbigay tayo ng example. Inutos ng ating Panginoon, igalang ang ating mga magulang. Ano pa po? Huwag magnanakaw. Yan po, paborito ng madami. Magsisimula sa huwag ka papatay, magnanakaw. Yung mga ganyan po. Pero merong isang pinaka-importante po dyan. Yan, mahalin ang ating Panginoon. Napakahalaga po yung the first commandment. Hear ye, O Israel, the Lord is one. Know the Lord your God. Sabi ng Lord, I am the Lord your God. Yan po, dito lagay natin. Yan. Worship the Lord your God and no other. Yan. Do not make images of idols and bow down to them. Do not use the Lord's name in vain. Oh my. Observe the Sabbath day. Yan. Honor your father and mother. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not testify falsely. Do not cover your neighbor's house, covet your neighbor's house, wife, and belongings. Yan po ang 10 commandments. At kung naalala niyo po, yung mayamang tao na lumapit kay Jesus, tinanong, ano po ba ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan po, picturean niyo na. Sa Sabado, may premyo po ang makakapag-recite niyan. Ayun. Sabi ng Lord, alam mo naman ang nasa Torah nasa batas honor your father and mother, di ba? Do not. Sabi, nagagawa ko na po yan. Sabi, very good, but one thing you lack, sabi ni Jesus. Di ba? Iwan mong lahat ng yaman mo, benta mo, bigay mo sa mahihirap, and then follow me. Actually, nalimutan ng lalaki yung worship the Lord and no other. Kasi yung lalaki, mahal niya yung pera niya. Ayaw niyang ibigay sa iba. Iwan mo lahat yan, sabi ng Lord. Mag-invest ka sa langit, sumunod ka sa akin. Hindi kinaya nung mayaman kasi mas gusto niya yung pera niya. Pero ang gusto ng Lord, nak, lahat ng yan, mas malaki, mas madami ang kaya kong ibigay sa'yo. Tagapagmana ka Huwag kang maging alipin ng possession mo. Don't be possessed by your possession. Diba? Ayaw na ayaw ng Lord ng madamot. Ayaw na ayaw ng Lord ng sakim. Ayaw na ayaw ng Lord ng tamad. Naglista po ako dito Meron akong note mga tinuturo ng ating Lord. Sabi ni Lord, una sa lahat, repent! Number 1. Pinakaunang pinreach ng ating Panginoon, for the kingdom of God is at hand. Number 2, the kingdom of God is like ganito. The kingdom of God is like ganyan. The kingdom of God is like ganito. Kung makikita nyo po, pag nagturo ang Panginoon natin, laging about sa kingdom of God.
I am the way, the truth, and the life. I am the door. I am, kung anong mga sinasabi ng Lord, the bread of life, the living water. About sa Kanya ang tinuturo. Sabi ng Lord, take care of the poor, the lost. Blessed are the humble, sabi ng Lord. Serve one another, loving your neighbors, wash their feet. Diba? Yung pinakita ng Lord, in example niya pa, pinakauna. And then, teach us how to pray, sabi ni Peter. Tinuruan tayo. Napakahalaga po ng lahat ng Kristiyano marunong mag-pray. Tanungin mo nga katabi mo, nagpe-pray ka ba? Pag walang kasabay. Ayun. Napakahalaga na nagpe-pray tayo nang walang kasabay. Pasensya na po kung if this word of the Lord is making us uncomfortable, mga kasama natin sa online, it is very important. Minsan, it causes us to suffer. Sa totoo lang po, hindi naman madali eh. Sa ulo ka ng 10, napakahirap. Iba, 613, di ba? Pero sometimes, it shows. Papakita. Tignan nga natin next week, sino ang mga tunay na disciples. Sino kaya dito ang sa ulo na ang 10 Commandments by next week? Hirap naman yan, 10. Napakadami. Grabe naman yun. And napakadami pa pong ibang papakita ang Lord. Ayan po, 10 Commandments. Fruit of the Holy Spirit, sa ulo na po ba natin yan? Gifts of the Holy Spirit, iba pa po yan. Armor of God, sinasaulo po ba natin yan? Sa cell group ko po, pinapasaulo ko yung mga yan. Alam niyo po ba, pinagdedebatehan pa nga to, the promises of God, kasi sa Bible po, may mga about 8,000 promises po sa Bible. Pero hindi lahat yun galing sa Lord. May mga, pagka inulit yung mga pare-pareho, 7,000. And then yung galing sa Lord, na siguro daw nasa mga 3,000, sabi nila. Ang daming promises ng ating Lord. And then meron ka pang commandments. Ayan po yung mitzvot. Ayan pala yung spelling niya. Ang dami pong pinapasaulo. Yan, love, peace. Yan po yung fruit of the Holy Spirit. Faithfulness, joy. Yan yung gusto nating magkaroon. Lord, pengi kami ng love. Pengi kami ng peace. Lord, wala akong peace ngayon eh. I'm asking for peace. Lord, I want to be faithful. Lord, pengi ako ng joy. Pengi ako ng patience, ng self-control, kindness, goodness, gentleness. Napakadami. Ayan po. Sino po dito ang nakalimot na magsuot ng armor of God? Para sa atin po yan. Sabi ng Lord, suotin niyo ang armor of God. Bakit? Kapag di mo sinuot ang helmet, ang nagpapaalala sa atin, ataking ka ng problema. Ataking ka ng kasinungalingan ng kalaban. Napakahalaga, suot natin ang helmet of salvation. Ang shield of faith sa mga panahong under attack tayo, tatakpan natin ang mata natin, papakita natin ang taas, ang faith ko. Mataas sa Lord, pangharang sa mga arrows. Ang dami po yan. Hindi po ngayon yung day for me to tackle those things. Pero po, ayan po, balik tayo sa napakahalaga na message po natin. Nung si Jesus po, umakyat muli, pabalik sa langit. Ang binigay niya sa atin ay hindi Bible. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi Bible. Sige nga, sabi sa Bible, sabi ni Jesus, ito ang Bible. Sumulat kayo ng Bible. Wala namang ganun eh. Di ba? Anong binigay ni Jesus sa atin? Sa mundo, anong regalo niya? Disciples. Kayo, mga disciples, ang gagamitin ko para mag-reach sa nations. And these disciples followed the Lord. Sabihin niyo nga, follow! Yan, napakalaga. With the power of the Holy Spirit, these disciples wrote the Bible. Kaya ang Bible is inspired word of God. Gamit yung mga disciples, naaalala natin si Jesus. At gamit tayo po, mararanasan ng labas ang mundo, ang kingdom of God. Tayo ang walking word of God. To the point na kapag nagsasalita tayo, parang si Jesus yung nagsasalita. Brother, ba't pagkasama kita, parang napapayapa ako, may peace. Pagkasama kita, may joy ako. Ang saya-saya mo naman kasama. Dami kong problema, pero napapawi yung problema ko. Nakikita ko yung solusyon. Kasi bakit? Puno ang bibig natin. Hindi ng pagmumura, hindi ng chismis, hindi ng kasinungalingan, hindi ng reklamo, kundi ng hope that comes from the Lord. Ng katuruan ng ating Panginoon. The Word of God is Jesus. The King is Jesus. We are His kingdom. And His commandments are His statutes. Napakahalaga na ang citizens ng Lord ay sumusunod sa Kanya. Mga bago, we welcome you in the family of God. Masayang-masaya po kami. Welcome to this journey.
At pagkasama po natin, kasama natin ang Lord, madaming promises. Maganda ang plano ng Lord. Yes po. But you must also carry your cross. Sinabi ng Panginoon yan. Mga nanonood online, pasensya na po, medyo mabigat. Pero kalaki po ng pagtanggap sa ating Panginoon ang carrying your cross. Dito po tayo sa, yan po, the difference po between the devils and the disciples is that the devils, they believe and even tremble in the presence of God. Makikita po natin yan sa James chapter 2, verse 19 to 20. Sabi dyan, you say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you! Buti na lang, naniwala ka. Okay yan. Even the demons believe this. Uy, kahit pala mga demons naniniwala. And they tremble in terror. How foolish! Can't you see that faith without good deeds is useless? Kailangang ipakita na mahal natin ang Panginoon. Meron po ako napanood na palabas dati, lalaki bumibili po siya ng regalo para sa girlfriend niya. Pumunta siya sa gaming. Yan, punta siya sa gaming, di ba? Ano po yan? Bibili po ako ng regalo para sa girlfriend. Mahilig po ba mag-gaming yung girlfriend mo? Ewan ko eh. Hindi ko alam. Ano po ba yung bibigay niyong regalo? May computer po ba siya? Hindi ko alam eh. Ano po ba ang, parang tingin niyo kailangan ng girlfriend niyo? Ewan ko din eh. Sino po ba yung girlfriend niyo? Nakaw. Hirap po. Wala palang girlfriend. Pero, ayun po, parang napanood ko lang po yun. At bakit? Hindi niya pala kilala yung girlfriend niya. Maaring di pala natin kilala yung Lord natin. Kasi hindi natin alam yung gusto niya at hindi natin alam yung ayaw niya. At hindi natin alam yung utos niya. Kaya okay lang po ba? Lahat tayo kasama sa online, alamin natin ang utos ng ating Panginoon. 10 Commandments, basic po yan. 10 lang yan. Kailangan pa ba nating sabihin sa kapatid natin, 10 lang yan. Alam na po natin yan. 10 lang yan. This is an assignment. May konting suffering, pero mas marami pa pong parating. Mas madami pa po tayong sasauluin. Devils even tremble. But the disciples believe and follow. And Jesus said to His disciples, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Give up your life for my sake. In-encourage ko pong lahat, basahin po natin ang Word of God, ang Bible. Napakahalaga po niya, lalo na yung words ni Jesus. Kasi po, hindi ko naman utos yan eh. Hindi ko naman po utos yan. Ano bang papapala ko kung sumusunod kayo sa Lord, di ba? Well, actually, makakabuti yan for me. At makakabuti for you, para sa atin po, kapag ang katabi mo sumusunod sa word ng Lord. Kapag na problema kayo, may makakausap kayo. Hindi lang isa, madami kayong pwedeng makausap. Kasi busy iba di ba? Pero pwede kayong makausap ng iba pa pag lahat sumusunod. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. Sabi sa Jeremiah, Old Testament, I will write it on their hearts. The word of God will be written in our hearts. Hindi na sa papel. Kahit di tayo nakatingin, alam na natin ang gusto ng Lord. I will be their God and they will be my people. New Testament, 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Clearly, you are a letter from Christ showing the result of our ministry among you. This letter, kayo po yun, is written with pen, not with pen and ink, but with the Spirit of the living God. It is carved not on tablets of stone, but on human hearts. And, ayan po, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. His mouth speaks. Malalaman kung talagang mahal natin ang Panginoon, kung malalaman kung anong laman talaga ng puso natin, kung anong araw-araw laman ng bibig natin. Diyan tayo mababasa. Diyan ang bunga ng kung anong klaseng puno tayo, di ba? Kung saan tayo nakakonekta. Kay Jesus ba? Sabi ni Pastora, o sa cellphone. Di ba? O sa TV. O sa tropa. Kapag ang laman ng bibig natin ay hindi Word of God, it's time for us to check ourselves. The Word of God is very good. Sige po, pag-usapan po natin ang Word of God. Napakahalaga po na gamitin tayo ng Lord sa, sinabi natin yung thumb.
Yung, alam po yung thumb, yung ano, um, yung mga, ano yung love? Yun. Times? Tribes, yun. O, yun yung naalala ko. Tribes po. Papadala tayo. Anong language yung gagamitin natin? Anong kultura? Baka pag gumanyan ka, magalit sa'yo. Oy, bawal yan dito. Mura yan. Pag gumanan ka. Diba? Hindi natin alam sa tribes, di ba? Sa Hindus, sa ungodly, gagamitin tayo ng Lord. Sa Muslims, gagamitin tayo ng Lord. And sa Buddhist, yan po yung mga paggagamitan sa atin ng Lord. At alam niyo po ba, kadalasan, pare-pareho ang tanong nila, paano naman naging Diyos si Jesus? Alam na ba natin ang pinaniniwalaan natin? Paano naging Diyos si Jesus? I'm inviting you to go deeper, to develop, to raise the bars, to have a degree higher than yesterday. Mag-level up po tayo. Mag-level up po tayo. Gusto ng Lord nag-grow. The goal is not just to save us. The gospel is not just salvation. The gospel of the Lord is the kingdom, the blessing, the inheritance, the loss of the Lord. Pag pumunta tayo ng langit, lahat ng Kristiyano tamad, paano na? Niligtas kami kahit tamad kami. Pag pumunta tayo ng langit, lahat ng Kristiyano, chismoso pa rin. Ako po. Di ba? Mahirap. Kailangan ng pagbabago. The Lord wants to sanctify, to develop. Ganyan ang gagawin ng Lord sa pamilya natin. Ganyan ang gagawin ng Lord sa schools natin. Naalala ko, may kinuwento sa akin ng aking mahal. Sabi, love, ang Pilipinas, parang pangalawa na tayo sa kulelat yata. Sa kumbaga, mayroon daw siya yatang narinig. Ang basa sa yung pagkatapos kumain, yung kumain ka na ba, parang ganyan. Yung past tense, ate daw. Sabi ko, ay, naku po. Sabi ko, ano nangyayari sa education system natin? Kailangang i-develop ang education system natin. Maganda na ba ang lugar natin? Pwede pa bang i-develop? Maganda na ba ang bahay natin? Pwede na bang i-develop? Maganda na ba ang mga sarili natin, ang pamilya natin? Pwede pa bang i-develop? The Lord wants to develop our city, our families, this church development. Sabi ko, Lord, okay lang ba magkaroon ako ng medyo, ewan ko selfish desire or para sa kanya. Sabi ko, Lord, okay lang ba sa Cavite itayo mo ang pinakamagandang church? Saan ang mga tao, lahat nagpe-pray, nakangiti, spirit-filled, masaya, talented lahat ng tao, lulupit pag tumugtog, pag nagsalita, ang lulupit pag nag-drawing, ang ganda, talagang kumbaga talo pa si Da Vinci pag nag-drawing, talo pa sila kung sino pang mga sikat na na mga, kasi dine-develop nila yung talents nila. Dine-develop nila. Tapos pag kinausap mo, hindi diva, hindi superstar, wag mo akong kausapin. Mas magaling ako sa'yo. Hindi ganon. Napakaganda. Pag yung mga talented, napakagaling sumayaw, kumanta, pang-asap yung mga performance, di ba kung sakali, pero napaka-humble. Glory to God. Ang lupit mag-basketball, matindi pa kay Curry, halimbawa, kasi develop practice ng practice, ginagawa niya talaga yung trabaho niya pero humble. Tapos pinaganda yung church natin. Ang sarap ikasal kung ganun, di ba? Lord, pagandahin mo yung church namin. Ang sarap imaginein. At pagka maganda ang church, nagre-reflect yung city. Lord, ang linis ng city namin. Ang ganda ng mga buildings, Lord. Parang, yung church pa lang namin, parang Eiffel Tower na sa ganda. Ang sarap magpa-picture. Kunwari lang, ganun, di ba? Ang gandang imaginein. The Lord wants us to help each other. The Lord wants us to obey His commands. Hear and obey. Sabihin niya natin, hear and obey. Mga kapatid, you have heard the word of God today. Mga kasama natin sa online. The Lord loves us. The Lord wants what's best for us. And we have heard His message. The Lord, our Father, is hoping that we will obey kahit hindi nakatingin ang ating church. May the abundance of our heart be His word. May our mouth speaks His goodness. May we echo His word across the world. Umabot pa sa ibang bansa. Marami pa tayong aabutin, lalo sa Middle East, ang dami pang aabutin. Tribes, meron pang mga tribes na hindi naaabot hanggang ngayon. Sino ang gagamitin? Sila. Hindi lamang.
tayo. Gamitin tayo ng Lord sa workplace, sa school, sa family, sa bahay. Let us be willing to be changed by our Lord. Sige po, tayo po tayong lahat. Yun na po ang message natin. Ayoko po sanang mag-end tayo sa masyadong dramang music kasi baka maging emotional na naman eh. I hope po na today, let today be serious. Wala mo ng music. For when the music fades and all is stripped away, the Lord wants to see a heart of true worshipers. Worshipers in spirit and in truth. Sige po, if you are willing to surrender your life to our Lord, willing to carry your cross, sige po, close your eyes. This is a personal time with our Lord. Kausapin mo ang Panginoon mo. Sabihin mo lang, Lord, I am willing. I will follow you. I will listen to your words. I will love you, Lord. Use us, O God. Seryoso kami, aming Ama. Nagpapasalamat kami sa maganda mong plano. Nagpapasalamat kami sa pagtawag mo sa amin. Gamitin mo kami bilang liwanag sa aming tahanan, sa aming mga kaibigan, kapitbahay at kahit mga kaaway. Gamitin mo kami bilang liwanag sa aming mga classmates, kahit sa mga taga-ibang religion, Panginoon. Sa lahat, maging liwanag po kami. Sa iyo ang pagpapala, sa iyo ang paglago. We ask for your presence to be with us. Be with us, our God. Samahan mo kami. We ask for wisdom. We ask for strength. We ask for love. We ask for joy, O God. We ask for your power, your Holy Spirit. Mga kapatid, tanggapin natin ang banal na Espiritu ngayon. Tanggapin natin ang kapayapaan ng Diyos ngayon. The Lord is with us. Hindi kailangang manginig. Hindi kailangan kung ano pa mang tanggapin mo ang banal na Espiritu ngayon. There is peace in God's presence. Mga kasama namin sa online, receive the Holy Spirit. Ano man ang karamdaman mo, ano man ang pinagdadaanan mo, the Lord wants to be with you. Siya ang magtatanggol sa'yo. Siya ang magpapagaling sa'yo. Siya ang magtuturo sa'yo. At siya ang magre-resurrect sa'yo pagkatapos ng buhay na ito. Lord, we love you. And we thank you for your good intentions, Lord. We want to follow you. We are willing to carry our cross, to bear the suffering that needed to be done sa buhay namin. And after this, Lord, there will be great rewards. We are investing in the kingdom of God, investing in heaven. Thank you so much, Lord. Be our King. Be our God. And di na po kami matatakot sa attacks of the enemy. Di na po kami matatakot sa hell. For you are our owner. You are our Father. Mahal na mahal mo kami. Di ka papayag na di kami pagpalain. Di ka papayag, Lord, na mag-end up kami sa disaster, Lord. Kung kami ay susunod sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Sa salita mo, nawa makita ang bunga mamaya, ngayon, bukas, Lord, hanggang sa mga anak namin, mga apo namin, Lord, maipasa namin ang following heart na meron kami, Panginoon, for you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.